Mapagpalang gabi o blessed evening po sa ating lahat. Narito naman sila para sa ating daily na pag-aaral ng Gospel, and thanks God because ayan, medyo nararamdaman na po natin dito sa Hong Kong ang biglang pagbabago ng panahon na kung saan ay nagsisimula na pong mag-winter. So, ingat po ang lahat, lalo yung mga malalamigin dahil sobrang lakas ng hangin na sinasamahan pa ng konting pag-ulan. So, madalas ay kapag ka masasakitin ka, ay kailangan ikaw ay mag-iingat. Ayan, wear enough clothes para maging warm. And hanggat maaaring magmedyas o kung nagbibitak-bitak o nagkakasugat-sugat ang inyong mga kamay ay maglagay ng gloves na pwede nyo lagyan ng cream na pang winter. Ayan, ako ang mostly na ginagamit ko po is petroleum jelly na baby, and at the same time ay meron din tayong parang Japanese na pang wound, kasi pag winter talaga madalas pag gumawa ka ng tubig is yung mga bitak-bitak ng iyong mga kamay ay posibleng magkaroon ng sugat o dugo, lalo na kapag nai-stretch siya or nababanat. So, mag-ingat po tayong lahat, and we know that God is always protecting and guiding us. So, bago tayo gumako ng ating share na devotion video, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay. Salamat sa buhay, kalakasan at tininga na patuloy niyo pinagkakaloob sa amin, gayon din sa protection, provision, promotion, Panginoon, sa godly wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo, at sa pag-iingat nyo sa aming mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Gayon din sa pagbibigay ng karunungan at eagerness para sa aming mga anak, Panginoon, na matuto upang mas lalong maging malapit sa inyo, Panginoon, at gamitin ang mga pinagkaloob niyong talento para sa kapurihan ninyo, Panginoon. Kagaya ng aming pong laging patuloy na ginagawa, Panginoon, ang paggagawa ng devotion video ito, Panginoon, na naman kayo ang mataas, mapapurihan at mag-glorify, Panginoon, at ang inyong lingkod ay manatiling isang humble servant ninyo, Panginoon, that is willing, Panginoon, na ialay o i-dedicate ang aking buhay para sa mga gawain ninyo dito sa mundo, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon, at ikaw lamang po ang mataas, Panginoon, at let your light shine, Panginoon. Ang inyong lingkod po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon, because we all fall short for your glory, Panginoon. Ngunit nariyan kayo, isang mapagmahal at maunawaing Ama, Panginoon, at lagi yung ginagawa ng paraan para ma-restore, Panginoon, na namang nawala sa amin, Panginoon. Tunay nga po na patuloy at habang buhay at walang sawa kami laging magpapasalamat sa Panginoon Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan namin, Panginoon. At napagtagumpayan niya ang kamatayan, Panginoon, kaya doon pa lang we are more than conqueror. Kaya salamat po sa Panginoon Yesus sa kanyang sakripisyo niya na hanggang ngayon, Panginoon, ay tinatamasa at nararanasan pa namin lahat ng tao. Kaya din po sa Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang magagawa namin, Panginoon, ay sang-ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapupurihan, Panginoon, anumang mga balakid, Panginoon, sa aming gagawing pagdidevotion, Panginoon, ay aming binawasak at tinatapos. At alam namin hindi ito magtatagumpay, Panginoon, sapagkat your word is a light unto our feet and a light unto our path. So, nawa po, Panginoon, sa lahat ng makakabasa at makapakinig at makakanood nito, Panginoon, ay magsilbing aral upang ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay for us to be victorious in this life, Panginoon. Ikaw mataas at mapapurihan. This is pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, hindi na po natin masyadong habaan ang ating prayer dahil masyadong na tayong late. Ayan. So, sabi dito sa Lucas 23:15, gayon din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin ang taong ito. Wala siyang ginawang karapat-dapat para sa hatol na kamatayan. Message, karagdagan pa ito sa mga katotohanang sinabi ni Pilato na pareho nilang napagkasunduan ni Herodes na wala itong ginawa na dapat mahatulan ng kamatayan. Kaya pala,
Pinabalik ni Herodes ang Panginoong Yesus kay Pilato muli. Ayan, application. Kaya pala mas nagkasundo sina Pilato at Herodes ay dahil pareho ang pasya nila sa Panginoon. Na pinatunayan nila pareho base sa mga nakita nila sa Panginoon. Tunay naman talagang hindi karapat-dapat na mamatay ang Panginoong Yesus. Ngunit para sa atin at sa katubusan natin sa kasalanan ay kailangan niyang harapin ang kinatatakutan ng bawat tao, ang mamatay. Dahil kung hindi napagdaanan ng Panginoon iyon ay hindi mapapatunayan na tunay ang pag-ibig at pangako ng Diyos para sa ating lahat. So, parihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun na nga, parang dating magkaaway, na-reconcile, na-restore yung magandang pwedeng maging relasyon ni Herodes at ni Pilato. At yun nga, nagsimula na silang maging kaibigan or friends, diba? So, dahil yun sa nangyaring pagsasakripisyo ng ating Panginoon at pinapakita na tunay na nire-restore ng ating Panginoong Yesus yung mga nawawalang samahan, pagmamahalan, at kung mga nagkagalit ay nagkakaroon ng patawaran at much more sweeter pa ang magiging relasyon o pagsasama nila ng taong yun dahil sa nangyaring pagtubos ng kasalanan ng ating Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan, di ba? Tapos yun nga, sa last part dito, sinabi nga na hindi naman karapat dapat talaga na mamatay ang ating Panginoong Yesus. Imagine mo, ikaw ba naman ang darling of heaven, di ba? Kumbaga, sinasamba ka ng pinupuri ka ng lahat ng mga anghel at mga tagasunod ng yung dakilang ama, di ba? Kumbaga, the royal, nasa higit ka pa sa royal kasi talagang ang kingdom mo ay ang kaharian ng ating Diyos Ama. Pero dahil nga mahal tayo lahat ng ating Panginoon Diyos Ama, kaya nga nilikha niya tayo is mas pinili niya na isakripisyo yung kanyang nag-iisang bugtong na anak sa kalangitan para lang matubos ang nakararami o lahat ng tao, di ba? So, yun yung great sacrifice, di ba? Na hindi siya karapat-dapat mamatay. Tutuusin kung siguro tayo yung nandun sa sitwasyon na yun, siguro sasabihin natin sa Panginoon na, Panginoon, wag na po kayo yung magsakripisyo, kami na lang po, kami talaga yung karapat-dapat. Siguro wala nang kakalagyan na space kapag lahat ng mga makasalanan kahit maliit man o malaking kasalanan ay mapapako, walang matitira sapagkat nobody is perfect sa nilikha ng ating Panginoon, kundi ang Panginoong Yesus lamang dahil hindi naman siya nilikha ng ating Diyos Ama because He was there at the beginning. Ayan, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, diba? Tapos yun nga, kinaharap niya yung kamatayan, diba? Sino ba naman tao ang hindi matatakot sa kamatayan, diba? Kahit sabihin gaano kapakatapang na tao, pero pag pinag-usapan yung tungkol sa kamatayan o ikaw, mararanasan mo, makikita mo o nararamdaman mo na nalalapit na yung kamatayan mo. Siyempre, kung halimbawa, dumaranas ka na sobrang sakit o hirap, di ba? Masasabi mo talaga na mas mabuti pa, Lord, kunin mo na ako, sana mamatay na ako, di ba? Pero mag-ingat po tayo because words are powerful. Di ba? Kung ano yung binubuka ng ating bibig, yun yung posibleng mangyari o mag-prevail sa atin. But hayaan po natin ang ating mga bibig ay laging nag-i-speak ng tungkol sa pag-ibig, sa kapurihan sa ating Panginoon, sa pagmamahal at pagtulong sa ating kapwa in different aspect when it comes to speaking. Ayan, diba? Sabi nga, ang lagi nating i-attract na mga sinasabi natin ay all the good things, mga blessings, mga darating na great opportunity sa ating buhay at magiging maayos yung relasyon natin sa bawat isa, di ba? And marami pa. Lahat ng mga gusto mo mangyari in the future, gusto mo maging successful, gusto mo maging mayaman, pero syempre sasamahan mo naman ang action. Kasi di ba, the Lord will give you wisdom kung paano makakamit yung mga bagay na yun. So, ikaw yung dapat na magtrabaho o kumilos para sa gayon ay mangyari at matupad sa buhay mo yung pinangako ng ating Panginoon. Diba? Yun nga, kung sino nakakaalam sa inyo ng Jeremiah 29:11, diba? Sinabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
'Diba? So, isa yan sa mga favorite verse natin kasi yung mga numbers din ay interconnected sa aking buhay dahil ang number 11 ay birthday ko, September 11, and yung 29 is birthday naman ng aking bunsong anak sa August 29. Ayan. So, medyo na, ano lang, na commercial ng konti, 'di ba? So, yun na nga. Kung hindi dinanas ng ating Panginoong Yesus na mamatay sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, paano niya mapupatunayan at masasabi sa atin na, 'di ba, after 3 days nag-resurrect siya at muli siya nagbalik sa kanyang mga alagad upang sa gayon ang kanyang mga alagad na ang mapag-iiwanan niya nung mga aral na itinuro niya, 'di ba? Which is ayan, yung mga aral na tinuro ng Diyos ng ating Panginoong Yesus sa mga apostoles niya or sa mga tao na na-inspire niya to write something about Him, about yung mga ginawa ng ating Panginoon and maging yung greatest sacrifices ng ating Panginoon. Alam naman natin na ang Aba Father yung nagbigay sa kaisipan ng mga sumulat, ng mga gumawa, ng mga nag-translate, di ba? But it is the will of the Lord that will happen into our life, di ba? Whether we like it or not, kapag sinabi ng Diyos o pinangyari ng Diyos na mangyari kahit yung mga imposible sa buhay natin, ibig sabihin, di ba tayo mapapatunayan na tunay at nakikinig ang ating Diyos Ama if you will just pray with all your heart at talagang sa sarili mo is napatunayan mo that truly God is alive, truly God is amazing, truly God is my provider, at napakarami pa pong tawag sa ating Panginoong Yesus pagdating sa Jerusalem dahil talagang tayo bilang mga believers na, di ba, wala tayong takot. Ayan, talagang dapat hindi tayo matakot para harapin ang kamatayan dahil ibig sabihin nun, you will be set free from this earthly body na maaaring maluma, maaaring mabulok, maaaring kumulubot, maaaring magkaroon ng mga tigyawat o mga ano pa mang mga bagay. Pero alam natin na gagamitin ng Panginoon at once you dedicate your life into the Lord, dapat ipagamit mo talaga ang iyong sarili, lalo higit ang iyong katawan para sa katubusan ng kasalanan natin, di ba? And yun sa bandang huli, dahil kung hindi napagdaanan ng ating Panginoong Yesus, hindi mapapatunayan na totoo yung ipinangako ng Diyos Ama na talagang ilalaban natin ang ating faith hanggang sa dulo at makita ng ating Diyos Ama na talagang genuine at talagang walang bahid dungis. Ayan. Kung ikaw man ay nagkamali, once you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior and willing ka na magbago, that is more than any powerful na pwedeng maranasan ng tao dito sa mundo, di ba? So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon. Let us all end up into prayer para kapag may pagkakataon ulit po tayong gumawa ay makakagawa tayo. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri ka po namin Panginoon sa inyong mayamang mga salita na ipinagkaloob sa amin ngayong gabi, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw ang matataas at mapupurihan lagi, Panginoon. Kami po ay humble down before you, Lord God, sapagkat kayo ang siyang tagapagpatupad ng mga mangyayari sa aming buhay, Panginoon. Kami man ang magpaplano, Panginoon, pero tunay na kayo pa rin ang aming Diyos na hindi pwedeng talikuran ang inyong mga anak, Panginoon. At alam po namin na lalong higit ang pag-ibig ninyo sa Panginoong Yesus at dalangin namin, Panginoon, ang aming mga anak din po, Panginoon, ay lumaking may takot sa inyo, Panginoon, at ay glorify din nila kayo sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Kami po ay ang inyong humble servant lamang po, Panginoon. At tanggapin niyo po ang aming papuri, pasasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang lahat ng mga namang problema, Panginoon, sa financial. Panginoon, Lord God, that you are the God who provide, Panginoon. At kapag itinupad niyo po kung hanggang saan ang kaya naming ma-achieve, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, ay maraming salamat po, Panginoon.
At alam namin, Panginoon, na sa lahat ng bagay iniaayos niyo po ito para sa ikagaganda ng buhay na inyong mga anak dito sa mundo, Panginoon. Anumang nawala, Panginoon, ito yung marirestore, Panginoon. Ito may trabaho sa negosyo o nais ka man ng isang tao, Panginoon, ay kayang-kaya niya ibalik ng siksik, digdig at umaapaw, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na tuluyan ng by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ. We are healed, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin, Panginoon, at hindi niyo po hayaan na may mga anak kayo, Panginoon, na gagamitin upang ang bawat isa sa amin yung pagpala sa iba't ibang aspeto, Panginoon. I pray, Lord God, para po muli sa mga panahon na kami po ay nandulumo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Alam po namin na dapat sa mga takbuhin na ito sa mundo ay maging matibay at matatag kami, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, dinadalangin namin kung ang kalooban niyo sa isang tao, Panginoon, ay ang kailangang lisanin ang mundong ito dahil sa sakit na pinagdadaanan niya, Panginoon, ay kayo na po, Panginoon, na mag-comfort sa taong yun, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na lahat ng mga ginagawa namin, Panginoon, ay hindi lingid sa inyo, Panginoon. At kayo ang nakakakita kung ang mga gagawin namin, Panginoon, ay alinsunod lamang sa inyong kalooban. We also pray, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, prophets, mga ministers, Panginoon, at lahat ng mga nagnanais, Panginoon, na mapalapit sa inyo, Panginoon, ay amin pong susubukang mailapit sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Lord God, na ang mga batang ito, Panginoon, ay mapapagpala sa bawat araw na dito sila sa Hong Kong, Panginoon, o sa iba't ibang panig ng mundo. At dinadalangin po namin ang lahat ng body of Christ o different churches from around the world, Panginoon, that as long as we have one vision, Panginoon, ay alam namin na matutupad at mangyayari ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya po, muli, Panginoon, kung ako man ay nakalimutang ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magdagdag, Panginoon. At alam namin na kayang-kayang. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Lord God, na alam namin, Panginoon, na kayang-kaya ninyong ayusin ang lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon, kahit mga broken marriage, broken negosyo, Panginoon, ay to you alone, Panginoon, we trust and obey, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang mga amo namin, Panginoon, dito sa Hong Kong, Panginoon, na maayos na samahan, Panginoon. Salamat sa bansang ito, Panginoon, na nagiging daan upang higit na mas talang makilala at mapainit, Panginoon, ang damdamin ng bawat makakapakinig, sapagkat ang Diyos na ginagawa namin ay para po sabat. At dinadalangin din po namin, Panginoon, ano pa man ang mga bagay o mga lugar na nais na ipunta na ay alam po namin na mangyayari at magaganap ito. In your perfect time, Panginoon, we also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon, ay alam namin kayang-kaya ninyong baguhin, Panginoon. Hindi na po kami. At dalangin namin, Lord God, na magiging maayos lamang ang lahat sa mundong ito, Panginoon. Talagang minsan po ay matitigas lamang ang ulo namin bilang mga tao, Panginoon. Kaya alam ko po na nakahanda po kayo na patawarin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito man ay malaki o maliit, pero sabi niya nga po, ang di magpatawad sa inyo sa unang pagkakataon pa naman po, Panginoon, maraming rason. Ibig sabihin po noon, Panginoon, ay inaantok na siya, Panginoon, at ako din po ay kailangan na rin po makapahinga, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat araw ay mapapurihan ka namin, Panginoon, at good health po lagi sa amin, mahabang buhay or long life, Panginoon, at kakayanin po namin ang lahat, Panginoon, sa pamamagitan niyo na siya nagpapalakas o nag-iingat sa amin, Panginoon.
thank you Lord, Panginoon, at gayon din po yan, we pray for the other country, Panginoon, at sa lalong higit sa bansang mga hindi tumatanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, na Israel, Panginoon. Alam namin na darating din ang pagkakataon na matatauhan ang mga Israelita, Panginoon, na ang dating nakakabili nila, Panginoon, ay parating na po, Panginoon. At dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na kinakailangang maipagawa, Panginoon, ay alam namin matutulungan niyo po kami tungkol sa lahat ng mga bagay na yun, Panginoon. At hinahin po namin, Panginoon, ang kaayusan ng bawat mga bansa, Panginoon, at there be peace, not war, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakaganda ng mga kamo. At ang bawat OFW din po, Panginoon, sa iba't ibang panig ng mundo, dinadalangin namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa mga OFW na ito, Panginoon, ay hindi din po magiging malawig, Panginoon, ang nakakakilala o tumanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus, sapagkat ayaw po namin na basta maging tahimik na lamang when it comes to the salvation, Panginoon, ng mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Tinadalangin namin, Panginoon, na kaya-kaya po namin ang lahat ng bagay basta para po sa inyo, Panginoon. At kahit dumanas man kami ng hirap, sakit, Panginoon, o matinding mga pagdurusa na hindi kayang i-bear ng bawat tao, Panginoon, alam po namin kung ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay sa krus, Panginoon, alam po namin na kaya. At ano pa man po, Panginoon, ang nakalimutan namin panalangin, Panginoon, sapagkat kailangan na rin po magpahinga ng inyong lingkod, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magdagdag. This is praying in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.